Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at move on tayo sa ating kalagayan ngayon. Gusto kong malaman ninyo na patuloy namin kayong pinagpipray na lagi tayong ingatan ng Panginoon at maunawaan natin na sa kamay ng Diyos mayroon tayong kaligtasan. Maaaring hindi natin gusto ang mga nangyayari, kasi naman ngayon lang naman talaga nangyayari sa daigdig. Ng bawat tao ay kailangang nasa loob ng kanilang bahay at hindi pwedeng lumabas. Nakakagulat itong mga nangyayaring ito at nakakabigla. Minsan pag nanonood tayo ng balita, tinatanong natin sa sarili natin, kailan kaya matatapos ang krisis na ito? Naiinip na ako. Kaya lang, wala tayong magawa. Natatakot tayong lumabas. Baka mahawa tayo ng ENCOB. Bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito? Paano na pag tumagal ito? Ano ang mangyayari sa amin? Ano ang mangyayari sa mga anak ko? Ang pamilya ko? Ano ang mangyayari sa kanila? Sa aming bansa? Ano ang mangyayari sa aming bansa? Kung natatakot ka sa mga nagaganap, saglit mong alisin ang iyong paningin sa krisis na ito. Umpisahan mong ituon ang paningin mo doon sa nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sa pinagtiwalaan natin ang ating buhay, walang iba siyempre kundi ang Panginoong Yesus. Piliin natin gamitin ang pananampalataya sa Diyos. Ganito ang aking sinasabi lagi. Matatapos din ang lahat ng ito. Di tayo pababayaan ng Diyos. Buhay na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Alam niya ang kalagayan natin. At hindi na ito bago sa Diyos ang humarap sa ganitong problema. Hindi na ito bago sa Kanya. Huwag nating aalisin sa loob natin na mahal tayo ng Panginoon. Pinagpala niya tayo. Pinagpala niya ako. Di niya tayo pababayaan. Knowing that God's guiding you, guarding you, protecting you. Di tayo nakakalimutan ng Diyos kahit saglit. Dadalhin niya tayo patungo sa napakagandang pangako niya sa atin. Manatili tayong nananalig sa Kanya. Huwag lalayo, huwag bibitiw. Manatiling connected. Sandali na lang matatapos na ito. Palakasin mo ang iyong pananampalataya. Feed your faith so that we can stand strong in these difficult and trying times. Palakasin ang loob ng isa't isa. Hikayatin natin na ang lahat ay mag-pray at magpasalamat lagi sa Diyos. Sigurado ako, may matututunan tayo sa krisis na ito. Magpakalakas tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kapag kasi malakas ka, makapagpapalakas ka rin sa iba. Sinisikap namin dito sa Message of the Gospel Church na makakonect sa inyo para ipaabot ang mensahe ng Diyos. Hangarin namin na makapagpagaan ng loob at makapagpalakas, makapagbigay ng kahit konting gabay sa abot ng aming makakaya. Sana ang mensahe ngayong umaga na ibabahagi namin sa inyo ay makapagdulot ng kapanatagan ng loob at kakayahang mapalapit tayo ng mapalapit sa Diyos. Ang paksa natin ngayong umaga ay mayroong pamagat na God has the final say. Marami kasing kalituhan ng mga tao ngayon. Hindi malaman kung sino ang pakikinggan. Ang daming fake news sa Facebook o sa social media. At kahit nga sa mainstream media, mayroong mga fake news. At kuminsan yung mga sinasabi nila, hindi nakakapagpalubag ng loob ng mga tao, kundi ito'y nagdadagdag pa ng takot sa puso, sa damdamin at sa isipan ng mga tao. Ang Diyos ang mayroong final say. God has the final say. At ito yung topic na sana ay magdulot sa inyo ng lakas at kapanatagan ng loob. Tayong lahat ay humaharap sa sitwasyon na parang
pinoprogram na sa isipan natin na ang kalagayan natin ngayon ay magiging permanent na. At tawag nila dito ay the new norm. Ito yung bagong normal. Parang ipinoprogram ang mga isipan natin na ihanda natin ang ating mga sarili sa bagong normal na harapin natin, kagaya ng face mask, alcohol, quarantine, ayuda, infected, infection. Ito yung bago. Umubo ka lamang, magtitinginan ng mga nasa paligid mo sa iyo. At ganito pa po yung mapapansin ninyo na sa bibig mismo ng mga expert, maririnig natin sa bibig ng mga matatalinong tao, sila mismo ang nagsasabi, nakakatakot ang kalagayan natin ngayon. Maaring marami ang magkasakit, magkahawahan ang mga tao, at pag tayo nagkahawahan, mamamatay, marami ang mamamatay. Ubos na ang pera ng gobyerno. Maring iniisip natin na game over na. Talo na tayo. Hello mga anak ng Diyos, unawain niyo ito. God always has the final say. Hanggat sumisikat ang araw sa umaga, hanggat nagigising pa tayo tuwing umaga, malayo pa tayo sa game over. May sakit ka at hindi maganda ang medical report. Pakinggan mo ito. Sickness doesn't have the last word. God has the final say. Hanggat walang sinasabi ang Diyos, maaari kang gumaling. Gagaling ka sa iyong karamdaman. Ang Diyos ang tutulong sa pangangailangan natin. Ipakita lamang natin sa Kanya ang ating tiwala. Tutulungan tayo ng Diyos. Maaaring ang mga tao ay galit sa iyo. People may be against you. Marami kang mga oposisyon. Maraming kumokontra sa iyo. You have opposition. But people don't have the final say. Madali tayong maniwala sa mga sinasabi ng doktor. Totoo naman, kung ikaw ay nagpapaningin sa doktor, kung ikaw ay nagpapasuri sa doktor, kung kumukonsulta ka sa doktor, mas dapat siyempre maniwala ka. At sabi ng mga eksperto, ng mga negosyante, mga bankers, bagsak na raw ang ekonomiya ng ating bansa at ang mundo ay sobrang hina na ng kabuhayan. Ang sabi ng mga lawyer, mayroong dapat managot sa mga nangyayaring ito. Ang sabi ng mga expert, kailangan nating makadiscover ng vaccine. Kung hindi, ay marami at napakarami pang mamamatay sa mga dadating na araw. Kaya sa mga hukuman ay pinag-uusapan, pinag-aaralan yung mga isinasampang mga reklamo laban sa pinagmulan ng COVID-19. Itong mga taong ito'y maaaring mga mabubuting tao, but they are not on the throne. God is on the throne. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is within me than he that is in the world. Napakasarap i-meditate ng salitang ito ng Diyos. Ang sinasabi niya, mas makapangyarihan si Jesus na nasa sa akin kaysa sa Kanya, kay Satanas na nasa sanlibutan. Lahat ng mahirap na suliranin na kinapapalooban natin ay kayang solusyonan ng Diyos. Parang naalala ko yung panahon ni Daniel. Sa aklat ni Daniel ay naisulat doon ang kwento tungkol kay Nebuchadnezzar, yung haring sumakop sa Israel noong panahon na yon. Iniisip ni King Nebuchadnezzar na katapusan ni Mesak, Shadrach at Abednego. Hindi kasi ito sumamba o lumuhod doon sa ribultong kanyang ipinagawa. Sa galit niya dahil hindi siya sinunod ng tatlong magkakaibigan, hinatulan niya ito ng kamatayan. Sa pagpili nila, nasundin ang kanilang Diyos. At dahil doon, sila ay hinatulang ihahagis sa pugon ng apoy. Ang pugon ng apoy ay pinaapoy nila ng
7 beses ang init kaysa sa normal na init nito. Yung sundalo na nagdala sa 3, na bumuhat doon sa 3, na naghagis sa kanila doon sa hurno, una pang namatay. Gusto nating maunawaan at ipaabot sa lahat na ang sino mang tao ay walang final say. Pwede ka magsalita, malaya ka. Pero kung ikaw ay magdidesisyon na tutuldukan mo na ang sino mang tao, teka muna, ang Diyos ang may final say. Maaring nagagawa ni Nebuchadnezzar ang anumang gusto niyang gawin dahil siya'y hari. Ngunit hindi sa lahat ng tao. Ang 3 ito, si Meshach, si Shadrach at si Abednego ay iba. Sila ay mga anak ng Diyos. Sila ay mga lingkod ng kataas-taasan ng Diyos. Nebuchadnezzar was dealing with children of the Most High God. Buhay silang nailabas ng pugon. Grabe yung apoy ng pugon, pero itong 3 magkakaibigan nito na ito ay iba sa lahat ng kanyang pinarusahan at hinatulan ng kamatayan. Mayroong kasing nasa sa iyo na wala sa iba. Yung nasa sa iyo ay mas makapangyarihan, si Jesus, ang Diyos. Ang nasa sa iyo ay mas makapangyarihan kaysa doon sa iniisip ng tao at binabalak ng tao. Yan ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay parang unstoppable. O yan ang naging dahilan kung bakit si Meshach, si Shadrach ay parang unstoppable. Hindi lamang sila basta may buhay na pangloob sa kanilang sarili. Pero meron silang hedge of protection na bumabalot sa kanila. Walang sino mang makapipinsala. Walang sino mang makagagawa ng anumang masama laban sa kanila kung hindi ito pahihintulutan ng Diyos. Hindi ang mga bad breaks o ang kamalasan o ang sakit at karamdaman, mga sakuna, enkog o sino mang tao ang makapipigil sa Diyos upang dalahin tayo doon sa pinlano niya bago pa tayo ipinanganak. Ang makapangyarihang Diyos ang magdadala sa iyo sa matagumpay na buhay na gusto niyang pagdalhan sa iyo. Hanggat patuloy mong pinararangalan ng Diyos, hanggat patuloy mong pinaglilingkuran at sinasamba ay ang Diyos, walang makakapigil sa Kanya na gawin ang pinakamabuti na makakabuti sa buhay mo. Kung minsan, may mga taong inaalis ang Diyos sa atin. Masakit, malungkot, nasasaktan tayo. Ang dahilan kasi, nasanay na tayo na sila'y kasama. Pero gusto kong maunawaan ng bawat isa. Hindi sa mga tao, hindi kanino mang tao, nakasalalay ang tagumpay mo. Yung tagumpay mo sa buhay, ang kinabukasan natin, ang ating future, ay nakasalalay lamang sa Diyos. Naalala ko si Job sa Old Testament. Si Job ay iniwan ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang asawa, ng kanyang mga kamag-anak. At nang may dumating siya mga kaibigan, sinumbatan pa siya at pinagwikaan ng kanyang mga kaibigan. Halos mawala na ng pag-asa si Job. Nawasak ang kanyang tahanan. Nalugi siya sa kanyang negosyo. Bankrupt si Job. Nagdamit na lamang siya ng sako at naupo sa abo. Wala na halos natira sa kanya. At yung mga kaibigang natira sa kanya, kung ano-ano pang hindi magagandang salita ang natanggap niya. Ngunit buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ni Job. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran ni Job noon, ay siya din ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Halos wala ng pag-asa si Job, ngunit tinulungan siya ng Diyos. Ibinalik ng Diyos doble ang mga nawala sa Kanya. God has the final say. Anong say mo? God is behind the scenes, pulling strings, orchestrating things in your favor. May sariling timing ang Diyos. Huwag mo yung kakalimutan. Maaaring ipuin niya ang puso ng mga taong ayaw sa iyo
ng mga taong galit sa iyo. Kaya niya itong pagaanin ang loob o kaya'y alisin sila sa landas mo. Ano man ang kalagayan mo ngayon, patuloy mo lang parangalan ng Diyos. Walang makakapigil sa Diyos. Dadalhin kaniya sa masaganang buhay na pinapangarap ng Diyos para sa iyong pagdalhan at pinapangarap mo. Don't live frustrated. Stay in peace. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya. Hindi ko makakalimutan ang kwento ni David na nung panahong si Haring Saul, inalis ng Diyos ang pabor sa kanya. Inutusan ng Diyos si Prophet Samuel para pumunta sa bahay ni Jesse. Si Jesse ang tatay, ang ama ni David. Pinapunta siya doon ng Diyos para hanapin kung sino doon sa mga anak ni Jesse ang pwedeng ipalit kay Saul bilang hari. Pinahanay ni Jesse ang 7 sa 8 niyang anak, liban kay David na pang-8 sa kanilang magkakapatid. Iniisip ko, bakit hindi isinali si David? Maaaring may sariling standard itong si Jesse, yung tatay ni David. Bata pa kasi noon si David at siya yung nauutusan ng kanyang tatay na magpastol ng kanilang mga tupa. Wala pa itong masyadong karanasan sa maraming bagay. Iniisip siguro ni Jesse na ang mas nakatatandaan niyang mga anak, ang mas karapat-dapat at maaaring ito ang magustuhan ng Diyos upang ipalit kay Haring Saul bilang hari. Si David, bagsak siya sa kanyang qualification. Rejected siya. Simple lang naman ang dahilan at maaaring ito rin ang sukatan ng maraming tao sa kasalukuyan. Hindi pwedeng maging hari si David kasi bata pa siya. Hindi siya mapipili. Masyado pa siyang maliit. Hindi siya talented at masyado siyang hangal. Baka pag in-interview siya, mapahiya lang si Jesse. Kulang na kulang pa sa karanasan si David. Yun ang final say ni Jesse kay David. Kung ang salita ng tao ay mas mabisa kaysa sa salita ng Diyos, hindi sana naging hari si David. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Kung mas pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng mga tao na masama laban sa iyo kaysa sa sinasabi ng Diyos, may problema ka nga talaga. Tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka pa bang ibang anak na wala rito, na hindi kasali dito sa 7? Mayroon pa po. Ipinatawag si David, pinahiran siya ng langis. Ipinakikita ng istorya na ito ang ganitong bagay at maunawaan nyo ito. Hindi ibibigay ng Diyos sa iba ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo. Kung sa tingin nila, disqualified ka, yun ang tingin nila. Iba ang tingin ng Diyos. Sa Numbers chapter 23, ang sabi dito, ang pinagpala ng Diyos ay hindi maaaring sumpain. Hindi ang sinasabi nila laban sa iyo ang mahalaga. Ang sinasabi ng Diyos ang pinaka-mahalaga sa lahat. Makapangyarihan ang Diyos. Nakaupo siya sa kanyang trono. Siya ang nag-aayos ng lahat ng bagay at naglalagay sa iyo sa gusto niyang paglagyan sa iyo as long as pinaparangalan mo siya. Alam niya na may mga ayaw sa iyo. Alam ng Diyos na may mga taong talagang ang hangarin ay ibagsak ka, ipahiya ka. Lakasan mo ang iyong loob. Lahat ng tulong at pabor na nakapangalan sa iyo ay ibibigay sa iyo ng Diyos. May mga blessing kasi ang Diyos na nakapangalan sa iyo doon sa langit. At dadalahin niya ito sa iyo. At ito'y talagang para sa iyo. Ang utos si Jesse kay David, David, umuwi ka ng bahay. Ang 7 mong kapatid na candidate para maging hari ng Israel na papalit kay Saul, tinanggihang lahat. Sila ay reject. Nang dumating si David at nang makita siya ni Prophet Samuel, sinabi ng Diyos kay Samuel, siya ang susunod na hari ng Israel. Ano ang sukatan ng tao? Ano ang sukatan ni Jesse? Ano ang sukatan mo? Kadalasan, ang sukatan ng tao ay tall, dark, and handsome. Ano ba natapos mo? Ano ba ang qualification mo? Ano ba ang kaya mong gawin? Nakatingin kadalasan ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Gwapo ba siya?
Maganda ba siya? Presentable ba siya? Samantala ang Diyos, nakatingin ito sa puso. Anong ibig sabihin? Nakatingin ang Diyos, ang standard ng Diyos, nakatingin siya sa panloob na anyo, sa panloob na katangian ng tao. God looks at the heart. And people may have counted you out, but God has already counted you in. Maaari nating sabihin, nasa isang unfair na situation ako. Matagal na, lahat na ng paraan ginawa ko, pero wala pa rin nagbabago sa buhay ko. Ganito pa rin ako, hindi umaasenso. Masipag naman ako. Gusto kong maunawaan mo ito. At ito'y unawain mo talagang mabuti. Hindi pa tapos ang Diyos sa prosesong ginagawa niya sa buhay mo. Di pa tapos ang kwento mo. Hindi pa tapos ang kwento mo para sa Diyos. Nag-uumpisa pa lamang siya. Your time is coming. God has not forgotten you. Hindi nalilimutan ng Diyos. Ikaw, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang tanong, tapat ka ba sa Kanya? Pwedeng i-cancel ng tao ang mga bagay na inilaan ng Diyos sa iyo. Pero gusto kong maunawaan mo ito. Delay doesn't mean it's not going to happen. What God has started, kung ano ang inumpisahan ng Diyos sa iyo, siya rin ang tatapos nito. Iwasan mong salitain ang mga bagay na hindi papabor sa iyo na nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Iwasan mong salitain ng mga salitang kamalasan na itinutukoy mo sa sarili mo. Kagaya ng, kung ikaw ay may sakit, di na ako gagaling. Napakamalas ko. Talagang nakatalaga kami maghirap. Di na ako makakatapos ng aking pag-aaral. At pangit ako kaya iniwan ako ng boyfriend ko. Pangit ako kaya iniwan ako ng girlfriend ko. Kaya iniwan ako ng asawa ko. Huwag mong dakilain, huwag mong parangalan, huwag mong laging salitain ang kamalasan at pagkabigo. Kung minsan kasi kagaya na nangyayari ngayon, mas gino-glorify pa ng mga tao ang pagsik ng coronavirus. Para bang ang pahiwatig natin sa ating pagsasalita ay parang mas makapangyarihan pa ang coronavirus kaysa sa Diyos. Parang sinasabi natin na walang magagawa ang Diyos sa pinagdadaanan natin. Huwag naman sana. Para bang mas makapangyarihan ang kamalasan kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Uulitin ko ang ating talata. Greater is He that is within me than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sa atin kay Satanas na nasa sanlibutan. Kaya kung maaari, ang lalabas sa bibig mo, lalo na sa panahon ngayon ng krisis, pinagpala ako ng Diyos. Yan ang sabihin mo, mahal na mahal ako ng Diyos. Huwag i-glorify ang problema. Paniwalaan mo ang Diyos. Parangalan mo ang Diyos. Ang Diyos ang may kontrol sa ikot ng daigdig na ito. Hindi ang tao. Ang Diyos ang may hawak ng sanlibutan. Ang Diyos ang may hawak ng daigdig. Hindi ang sino mang tao. Ang hindi magagawa ng tao, kayang-kayang gawin ng Diyos, lalo na't para sa iyo. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ang ating buhay. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ang gagalingan ng iyong karamdaman. Hawak ng Diyos ang future ng lahat ng tao. Hawak ng Diyos ang buhay ng lahat ng tao. Sa John chapter 10, verse 10, ang sabi dito, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it in abundance to the full till it overflows. Unawain niyo itong talatang ito. Si Satanas ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay at magwasak. Samantalang ang Panginoong Hesus ay naparito upang ikaw ay bigyan ng buhay. Yes, upang ikaw ay bigyan ng buhay. Isang buhay na masagana na nag-uumapaw sa kasaganaan.
O ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Nahihirapan ka. Alisin mo muna ang paningin mo doon sa problema. Naghihintay ang Diyos sa iyo. Siya ang talagang totoong nagmamalasakit sa atin. Kung sinasabi ng loob mo sa iyong damdamin na hindi ka nagagaling sa karamdaman, malala na ang sakit mo. Ito ang pagkakataon mo upang paniwalaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sugat na tinamok ng Panginoong Hesus nung siya'y pahirapan at ipako doon sa krus. Hindi ang karamdaman ang may final say. Pinagaling ka sa pamamagitan ng mga sugat na tinanggap ng Panginoong Hesus. Maaaring ngayong oras na ito'y nakakaranas ka ng pang-aapi o injustice. Huwag kang magbahala. Malalampasan natin lahat ng iyan. Dahil lahat ng bagay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat, as in lahat ng bagay, mga bagay na nangyayari at mga bagay na mangyayari pa lamang, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Makatarungan ng Diyos. Ang Diyos ang maglalapat ng pabor para sa iyo. Naalala ko rin uli si Sarah, yung asawa ni Abraham at si Abraham. Baog si Sarah na asawa ni Abraham. Matanda na silang dalawa nang unang sabihin sa kanila ng dalawang beses kasi itong sinabi sa kanila ng Diyos. Matanda na silang dalawa nang sabihin sa kanila ng Diyos na sila'y magkakaanak pa. Si Abraham ay 80 years old na at si Sarah ay 70 years old na nang kausapin sila ng Diyos at sinabing si Sarah ay magkakaanak pa. Wala nang pag-asa pa na magkakaanak pa silang dalawa, lalo na si Sarah. Wala nang pag-asa kasi sa natural, menopause na si Sarah. 70 years old na ang lola mo. Pagkatapos sasabihin sa iyo, magkakaanak pa raw siya. Maglilihi pa siya at magkakaanak pa siya ng isang lalaki. Imposible. Paano mangyayari yun? Tuyo na si Sarah. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa isang kalagayang napakahirap paniwalaan. At napakadali nitong baliwalain dahil imposible. Ang dali nitong tawanan at i-ignore. Di yun totoo. Binibiro lang siguro ako ng Diyos. Baka hindi ang Diyos ang nagsasalita sa akin. For the second time, sa ikalawang pagkakataon, kinausap uli ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanyang si Sarah ay magkakaanak. Genesis chapter 17 verse 17, muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya ay matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya gayong 90 years old na siya? Pag-aralan niyo mabuti. Kahit na ganoon ang sitwasyon, mas pinili ni Abraham ang maniwala sa Diyos. Bakit tayo maniniwala sa isang bagay na imposibleng mangyari? Samantalang pwede namang tayong maniwala dun sa kapanipaniwala. Di ba yan yung standard ng daigdig? Naalala ko nung yung istorya ng Titanic. Ang nag-create ng Titanic ay mga scientific, mahuhusay na mga engineer. Magagaling sila. Pero ano ang nangyari sa Titanic? Ang nilikha o ang dinevelop nilang malaking barko bumangga sa isang iceberg, nawasak ito at lumubog. Yung kanilang ipinagmamalaking hindi kayang palubugin kahit ng Diyos ang barkong ito, lumubog. Samantalang si Abraham, hindi naman siya karpintero. Hindi siya talaga marunong gumawa ng barko. Pero ang ginawa niya ay pinagsakyan ng lahat ng uri ng hayop na nabubuhay sa lupa. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng 40 araw, ang bangkang nilikha o ginawa ni Noe ay lumutang. Kung ano yung mahirap asahan, ang lumikha ng Titanic ay expert, samantalang ang lumikha ng barko ni Noe ay amateur na karpintero. Imposible ba kapag ang Diyos ang nagsalita? Ang pinaniwalaan natin, oo,
tama si Abraham. Higit na dapat nating paniwalaan ay ang Diyos. Kung maniniwala din lang tayo, ang paniwalaan na natin ay ang Diyos. Dahil ang pinili nating pagtiwalaan ay ang Diyos, ang imposible, laging pwede. Totoong matanda na siya, si Sarah. Totoong siya'y baog, pero pinili ni Abraham na maniwala siya sa sinasabi ng Diyos. Pambihira talaga. Yun ang itinuturo ng Diyos sa atin. At yun din ang itinuturo sa atin ng Diyos ngayon. Kaya mo bang magtiwala sa Kanya kahit sa isang sitwasyong imposible na? Kahit ayon sa report, bihira ang nakakaligtas sa karamdamang pinagdadaanan mo ngayon. Ang ganyang uri ng karamdaman ay imposible nang gumaling. Di ka na makakaahon sa kahirapan dahil wala ka namang pinag-aralan. Ikaw ay mula sa lahi ng mahihirap. Ang lolo mo ay mahirap, ang tatay mo ay mahirap, imposibleng mahango ka sa kalagayan mo. Yan ang challenge sa atin ng Diyos, na ibinigay ding challenge ng Diyos kay Abraham. Kaya mo bang maniwala na walang mahirap para sa Diyos? Hindi ito isang pagpapantasya. Ang tawag dito ay pananampalataya. Ang sabi ng Panginoong Hesus, faith can move mountain. Kahit gaano pa kaimposible yan, magtiwala ka, pagagalingin ka ng Diyos, magkakaanak ka, hahanguin ka niya ng Diyos sa kahirapan tulad ng ginawa niya kay Abraham. Kahit saan ka tumingin sa kalagayan ni Abraham, imposible. Imposible. Sa natural talagang imposible. Ang maganda, walang imposible sa Diyos. Kung ang sinasabi ng tao ay wala ka ng pag-asa, huwag ang salita nila ang panghawakan mo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, walang hindi mapangyayari ang Diyos sa sino mang taong nananalig sa Kanya. Matutunan nating tumingin sa Diyos na siya ay napakalaking Diyos, napaka-makapangyarihang Diyos. Huwag natin siyang maliitin. Huwag kang matakot humingi ng malaking bagay na iyong pangangailangan. Hilingin mo ito sa Diyos sapagkat paniwalaan natin na ang Diyos ay makapangyarihan, mayroon tayong napakalaking Diyos na pinaglilingkuran. Walang imposible sa Kanya at ang maganda, walang bayad ang mag-pray. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad, napakaliit ng inyong pananampalataya. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, napakaliit ng tingin ninyo sa Diyos, hinahamak ninyo ang Diyos. Kung ang kaisa-isa niyang anak, ang Panginoong Hesus, ay nagawang ibigay ng Diyos sa sanlibutan, kahit na alam niyang papatayin ito o mamamatay ito, pag ito ay naglingkod sa Diyos dito sa ibabaw ng lupa, kahit na alam niya na magdurusa ang Panginoong Hesus kapag ito'y nagkatawang tao, ibinigay pa rin niya ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak upang maligtas tayo. Kung ang kaisa-isa niyang anak ay nagawa niyang ibigay para sa atin, ano ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo? Sa Matthew chapter 7 verse 8, ang sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Paniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos. Kahit sa tingin mo'y imposible, di pa natin nalilimutan itong isang kwento na ito na naganap noong 2015. Sana maalala nyo at alam kong hindi nyo ito makakalimutan at alam kong maalaala ito ng lahat ng mga Pilipino. Yung kwento ni Pia Wurtzbach, yung Journey to Miss Universe. Ano po? Nai-announce na si Miss Columbia ng announcer at sinabi ng siya ang 2015 Miss Universe, kakaway-kaway na si Miss Cuba, panay na ang kanyang flying kiss at nagsisigawan na yung kanyang mga kababayan at nagtatalo na sila sa tuwa nang pumunta sa entablado o sa stage itong announcer at sinabi niyang, meron akong sasabihin sa inyo, ako'y nagkamali, ang tunay na nanalo na Miss Universe ay si Miss Philippines, si Miss Pia Wurtzbach. Nabigla ang lahat at na-shock talaga sila dahil nai-announce na kasi ng si Miss Columbia yung Miss Universe. Tinawag ng announcer si Pia Wurtzbach at siya ay pinaglakad
na isang nanalong Miss Universe na bigla ang lahat, nagsigawan ng mga tao, nagtalunan ng mga Pilipino, lalo na dito sa ating bansa, masayang-masaya sila at nagsisigawan sa tuwa dahil talo na siya dapat, pero nanalo pa. Ano ang ibig kong ipakita dito? Ganito po ito, mga kapatid. Yung mga pagpapalang itinakda ng Diyos para sa iyo, hindi ito pwedeng ibigay sa iba. Ito'y talagang para sa iyo. Ganyan katindi ang Diyos. Hindi niya ibibigay sa iba ang mga pagpapalang ipinangalan niya sa iyo. Ganyan din ang nangyari sa Panginoong Yesus. Kung maalaala ninyo, at ito ay meron akong mga side conclusion at observation nang binasa ko ang kwento ng Panginoong Yesus. Maaaring nung ang Panginoong Yesus ay pahirapan nila at ipako sa krus, mula nung iti mahuli ay nagkakatuwaan na si Satanas at ang kanyang mga kampon. Nagsisigawan sila sa tuwa dahil namatay na ang Panginoong Yesus doon sa krus. Pero bago ko ipagpatuloy, uulitin ko muna. Hanggat hindi sinasabi ng Diyos na tapos na, hindi pa tapos ang kwento mo. Ang Diyos, ang tanging ang Diyos lamang ang magsasabi, it is finished. Ipinako nila sa krus ang Panginoong Hesus. Sa isip ng mga kaaway, finally, napatay na si Jesus. Celebration na. It's party time. Nagsisigawan sa tuwa ang mga kampo ni Satanas. Patay na si Jesus. Patay na si Jesus. Tapos na ang ating problema. Halos 3 araw ang kasiyahan ng mga katropa ni Satanas. Nalimutan nila. Hindi lamang kamatayan ni Jesus sa krus ang kanyang sinalita. Sinabi rin ng Panginoong Jesus na kapag siya'y namatay, pagkatapos ng 3 araw, babangon siyang muli mula sa libingan. Nakuha ng mga kaaway ni Jesus yung unang information. Pero yung isang information, yung final word ng Panginoong Jesus, hindi nila nakuha. Sa John chapter 2 verse 19, ganito ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga taong galit sa Kanya. Destroy this temple. At tinutukoy niya yung kanyang katawan. Destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Yun ang nakalimutan nila. Nakalimutan nila, naalala nila yung kalahati. Pero yung huli na sinabi ng Panginoong Yesus, nalimutan nila. Ipinahiram ni Joseph ng Arimatea ang kanyang libingan sa Panginoong Yesus nung ito'y mamatay doon sa krus. Iniisip ko, bakit hindi siya ibinili ng kanyang pamilya ng libingan o kaya ipinagpagawa ng kanyang mga alagad ng paglilibingan? Siguro, alam ng mga alagad o alam ng kanyang pamilya na 3 araw lang naman niyang gagamitin ang libingan, kaya okay lang na ang paglilibingan sa kanya ay pahiram ni Joseph ng Arimatea. Ang observation ko is selective ang memory ng mga kaaway. Habang sila'y nagdiriwang, dahil namatay na nga ang Panginoong Hesus, habang sila'y nagdiriwang sa di umano'y kanilang tagumpay, dumating si Jesus at nagpakita sa mga tao. Hawak ang susi ng death at ng libingan. Ang sabi niya, I am He that lives. I was dead, but I am alive. I am alive forevermore. Sa Pahayag chapter 1 verses 17 to 18, ang sabi ng Panginoong Hesus, Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Maaaring tuwang-tuwa ang mga kaaway mo ngayon dahil sa tingin nila, bigong-bigo ka, bagsak ka na. Ang karamdaman na nagpapahirap sa iyo, malalang-malala na. Natanggal ka sa trabaho. Iniwan ka ng asawa mo. Iniwan ka ng boyfriend mo. Iniwan ka ng mga mahal mo sa buhay. Bumagsak ka sa board exam.
Ikaw pa naman ang inaasahan ng pamilya mo na maghahangok sa kanila sa kahirapan. Pinagbabantaan nila ang buhay mo. Nalugi ka sa negosyo. Nahawahan ka ng coronavirus. Cheer up. Declare the word of God. Kailangan sabihin mo sa mga kaaway ng Diyos na ang may final say ay ang Diyos. God has the final say. Dapat mong malaman na ang sinasabi ng Diyos ay ganito. Kaya kanyang hanguin sa iyong kalagayan ngayon. Kaya ikaw nga ang kailangang magsalita nito kung talagang naniniwala ka sa Diyos. Ipakita mo sa Diyos ang iyong pananampalataya. Sabihin mo, tumindig ka, sabihin mo, oo, ako'y lugmok ngayon. Maaaring sa tingin ninyo'y wala na ako, bagsak na ako. Ngunit tingnan mo, muli akong ibabangon ng Diyos. May karamdaman ako ngayon. At yun ang totoo. Ngunit nararamdaman ko na anumang oras mula ngayon, ako'y gagaling sa aking karamdaman. I shall not die, but live and declares the works of the Lord. Maaaring ako'y humaharap nga ngayon sa mga mabibigat na karamdaman sa buhay, pero ang kagalingan ay padating na. Maaaring ngayong araw na ito, ikaw ay bagsak financially. Maaaring nalugi ka sa iyong negosyo, natanggal ka sa trabaho, pakinig kang mabuti. Hindi yan permanent. Abundance is coming. Abundance is in my future. Ang Diyos ang may final word. Yung mga nangyari sa iyo noon, yung mga nangyayari sa iyo ngayon, maghintay ka. May dadating sa iyong mas maganda kaysa sa nangyari sa iyo nung nakaraan. Mas maganda, mas malaking pagpapala ang mangyayari sa iyo sa dadating na mga araw. Tumindig ka at itaas mo ang iyong kamay. Paniwalaan mo ang Diyos. Sa iyo nakapangalan ang pagpapalang inilaan ng Diyos bago ka pa ipinanganak. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos yun sa iba. Yun ay ipangako na niya sa kanyang sarili na yun yung pagpapalang ibibigay niya para sa iyo. Tulad ng ginawa niya kay David, tulad ng ginawa niya kay Pia Wurzbach, tulad ng ginawa niya kay Abraham. Tingin nila talo ka na. Tingin nila talo na sila. Yun pala, panalo. Yun pala, sila ang nagtagumpay. Pagkatapos ng pansamantalang krisis na pinagdadaanan ng buong daigdig ngayong panahong ito, babalik ang lahat higit kaysa sa dati. Mas may buhay, mas malakas, mas maunlad na buhay. Ang pangako niya, ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang mangungutang. Hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Pagpapalain ka ng Diyos, higit kaysa dati dahil sumunod ka at nagtiwala ka sa Diyos. Tanggapin mo ang lahat ng pagpapalang ipinangako ng Diyos sa iyo. Ito'y para sa iyo. Angkinin mo ito. Paniwalaan mo. Sabihin sa Panginoong Jesus, yan ay yes and amen. Kaya sabihin mo, yes Lord, amen, amen, and amen. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Tayo ay mananalangin, iyuko mo ang iyong ulo, ipikit mo ang iyong mga mata, at sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Naniniwala ako na nagkatawang tao ka upang tubusin ako sa aking mga kasalanan. Namatay ka, ngunit pagkatapos ng 3 araw, muli kang nabuhay. Panginoong Jesus, inaanyayahan kita sa aking buhay, inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka sa akin, maghari ka sa akin. Mula ngayon, susunod ako sa iyo. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, may pangako ang Diyos sa iyo sa John chapter 1 verse 12. Ngunit ang sino mang sa kanyang nagsitanggap at nagsisampalataya ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Congratulations! Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos ayon sa kanyang salita. At kung ikaw ay napagpala at tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, humanap ka ng simbahan na dadaluhan mo upang makapagpatuloy ka. Yung mga simbahan katulad ng Message of the Gospel Church, makipag-fellowship ka sa kanila. Kung ikaw ay taga-Anguno, mayroon tayong simbahan dyan sa Sitio Pinagpala, Barangay Kalayaan, Angono, Rizal. Doon yan sa likod ng
Tahuna. Kung ikaw ay taga-Anguno at kung ikaw naman ay taga-Taytay, meron tayong church dyan sa number 72, Rosario Street, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Yan ay may mga gawaing nag-i-start yan ng 9 a.m. ng umaga. Kaya kung kayo po ay gustong magpatuloy, makipag-fellowship po kayo at dumalo kayo doon. At magpakaligaya po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. At kung itong video na ito ay, itong mensahe natin sa video ito ay nakapagdulot ng kagalakan sa iyong puso, pwede bang i-share mo ito sa mga kaibigan mo? Para yung pagpapalang tinanggap mo ay matanggap din naman nila. Maggawa ka ng comment sa ibaba. Kung meron kang prayer request, isulat mo doon. Kasiyahan naming ipanalangin ang mga prayer request mo. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Ikaw ay mahahango sa iyong kalagayan. Gagaling ka sa iyong karamdaman. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa Diyos ang lahat ng pasasalamat. Ang lahat ng karangalan ay para lamang sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.